Kahit malaking barko, dama ang nangangalit na alon sa kasagsagan ng Bagyong Hener. Nasaksihan at personal itong naranasan ng news team ng GMA na bumabiyahe mula Mindoro patungong Batangas. Ang rorong kanilang sinasakyan, binayo ng malalakas na alon. Kaya mga pasahero natakot. Nakatutok po si Cara David, exclusive. Malalaking alon ang sumalubong sa amin sa dagat patungong Batangas Port. Nanggaling ang aming News to Go team sa Mindoro. 10:30 ng gabi nang sumakay kami ng Roro sa Calapan, Mindoro Oriental. Malaki ang barko ng Montenegro Lines kaya ayon sa abiso ng Coast Guard, kakayanin daw nito ang alon sa dagat. Pero pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, biglang nagsimulang umalog ang sinasakyan naming barko. Malakas ang hampas ng alon at naramdaman naming binabayo nito ang aming barko na pagewang-gewang sa alon. Walang papanik. Pinapasok na ng kapitan ang mga taong nasa open air section. Malakas na kasi ang ihip ng hangin at pumapasok na ang alon sa ilang parte ng barko. Sa loob naman ng aircon lounge, pagewang-gewang na ang barko at mahirap nang tumayo o maglakad. Nakakahilo. At sa puntong ito, natakot na ang mga tao. May mga nagdasal. May mga nagyakapan at marami ang tumayo at kumuha na ng life vest. Walang papanik, walang magagawan. Namigay na rin ang life vest ang Montenegro Lines. Mabuti na lang at kumpleto ang life vest ng barko, kaya kahit nagpapanik na ang mga tao, mabilis din silang kumalma nang mabigyan ng lahat ng vest. Isinuot na namin ang aming mga vest, naghintay at nagdasal. Nasa Verde Island na raw kami at kapag nalampasan namin ito, ay ligtas na kami. Awa ng Panginoon, bahagyang kumalma rin ang dagat matapos ang 2 oras. Nakarating kami ng Batangas Port, 3:30 na ng umaga. Cara David, nakatutok, 24 oras.